Inis na binansagan siyang bakla ni Camila nang walang babala. Agad na inilapit ni Steven ang mukha at tinakpan ang labi ni Camila. Hindi lang dampi, ginagalaw din ang labi niya. Maging ang mga kamay niya ay nasa batok na ni Camila. Hinawakan doon para palalimin ang kanilang halikan. Hindi dahil sa pagnanais, kundi dahil gustong patunayan ni Steven na straight siya. Si Camila mismo ay nabigla sa hilanghing na kanyang pinakawalan. It was a reflex out of her dahil nakakahimbing ang halik na binigay ni Steven. Napakagaling ng lalaking ito, kumbaga. Bumalik sa isipan ni Camila ang mga alaala mula sa 4 na taon na ang nakalipas. Kung si Steven talaga ang lalaki noong gabing iyon, hindi rin magdududa si Camila sa husay niya sa paghalik. Ang lalaking 4 na taon na ang nakalipas ay napakagaling humalik. Kahit na napakahusay na kasanayan. Pagkatapos ng 5 minuto, niyaya ni Steven si Camila na humalik. Ilipat sa kanan at kaliwa. Nag-aagawan ng mga dila, nagpapalitan ng laway. Hindi kalahating loob, inimbitahan ni Steven si Camila na mag-French kiss. Kumalas na lang si Steven sa paghalik ng tapiki ni Camila ang braso niya dahil gusto niyang huminga ng normal. Agad na humigop ng hangin si Camila. Pinagpapawisan ang mukha niya sa mapusok na halik. Samantalang si Steven, mas kalmado ang lalaki. Tumingin lang kay Camila na magulo pa rin. Ipapakita ko sa'yo na hindi ako bakla. Ipapaalala ko sa'yo. Balikan mo ang nangyari sa pagitan natin sa hotel na iyon 4 na taon na ang nakakaraan, bulong ni Steven sa isang mabigat na tono. Samantalang si Camila na hindi pa rin nakaka-recover ay labis na nagulat. Umiling siya, tinanggihan ang ideya, ngunit bago pa niya maitaas ang kanyang hindi pagsang-ayon, si Steven na hinawakan muli ang labi niya. This time, mas malumanay ang halik. Hindi kasing bilis ng naunang halik. Nakalimutan na niya na kailangan niyang sipin ang singit ni Steven para malayo ang lalaking ito. Ang sumunod na nangyari ay si Camila, na dahan-daang pumikit. Nagsisimula ng tamasahin ang malambot ngunit mapusok na mga halik na ibinibigay ni Steven. Dahil alam niyang nagsisimula ng sarap si Camila sa halik, napaangat ang sulok ng labi ni Steven. Huli ka, ang isa niyang kamay, na orihinal na walang ginagawa, ay nagsimulang lumahok sa pagbibigay nito ng mga nakakalasing na haplos. Inilagay niya ito sa likod ni Camila, saka dahan-daang bumaba sa ibaba. Hinahaplos na may kaunting diin hanggang sa ito ay nasa balakang ni Camila. Diniinan siya hanggang sa magkalapit ang kanilang mga katawan. Nadulas ang halik, namula ng gusto ang mukha ni Camila. Hinahabol ang kanyang hininga, titig na titig si Steven pero malalim. Hinaplos ng hintuturo niya ang cheekbones ni Camila. Sa hindi malamang dahilan, na-hypnotize si Camila sa hitsurang iyon. Sa ngayon ay alam na ni Camila na napakagwapo ni Steven. Pero this time lang talaga umamin si Camila. Hinayaan ni Camila ang sarili na ma-mesmerize sa kagwapuhan na iyon. Lumapit si Steven. Napapikit si Camila dahil akala niya ay hahalikan siya pabalik ni Steven. Ngunit tila hindi. Tinutukan ni Steven ang tenga ni Camila. Pagbibigay ng halik na kasing liwanag ng bulak doon. Sa sobrang saya ay muling kumawala ang sunod-sunod na hilanghing sa labi ni Camila. Lalong lumawak ang ngisi ni Steven. Nararamdaman mo ba? Bulong ni Steven. Hindi sumagot si Camila dahil hindi pa rin niya maintindihan. Ngunit pagkatapos ay nilinaw ni Steven ang malabong tanong sa isang bagay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso at nanghina ang kanyang mga binti. Kung bakla ako, hindi ako maa-erouse ng ganito kapag humahawak ng babae. Normal lang ako, babae. Huwag mo akong paglaruan, bulong niya muli. Agad na napagtanto ni Camila ang nangyari sa pagitan nila. Napakabilis, naipon ang lakas ni Camila, at itinulak niya ang malakas at matipunong katawan sa abot ng kanyang makakaya. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya dahil nahuli rin si Steven. Nakita ni Camila si Steven na medyo namumula din ang mukha. Medyo mabigat ang hininga niya. Nadala ang tanda ng lalaki. Pero wala na, dahil lang medyo nalilito ang lalaki. Natahimik si Steven, nakatitig pa rin sa kanya. Iniisip kung ano ang sasabihin ni Camila sa nangyari kanina. Marahas na sinapo ni Camila ang kanyang basang labi dahil nandoon din ang laway ni Steven. Mahusay na nilero ng lalaki ang kanyang dila. Bakit ngayon ko lang tinanggap ang halik niya? Sinumpa ni Camila ang sarili dahil nadala siya. Ikaw wag kang magkamali. That was, natulala si Camila.
Anong paliwanag ang dapat niyang ibigay ngayon? Nakakahiya naman, lalo na nang makita ko ang lalaking nasa harapan niya na tila nakaka-relax. Unlike her. Tignan mo ta, itinuro ni Steven ang kanyang pandiya, may parte pa rin na namumukod tangi. Agad na napalingon si Camila. Nang makitang napahiya ang babaeng ito, napabuntong hininga si Steven. Bakit ka nahihiya? This is not something you should think about with shame. I just want to show you na nagre-react pa rin ang katawan ko pagdating sa mga babae, ani Steven. Ikaw, bakit kailangan mong ipakita ng lantaran? Anong hindi ka nahihiya? Nagalit pa si Camila para pagtakpan ang kaba. Ikaw ang sumusobra, sagot ni Steven na lalong ikinairita ni Camila. Bakit ba ang galing makipagtalo ng lalaking to? Napatingin si Camila kay Steven. Curious pa rin siya. Anong gagawin mo dyan? Tanong niya. Ang awkward pa rin. Itinuro niya ang pandiya ni Steven gamit ang hintuturo. Natahimik si Steven. Nang makita ang kaina-hinalang kilos ni Steven, masama ang pakiramdam ni Camila. Gusto mong gawin natin yun? Tanong niya nang hindi nararamdamang may mali sa sinabi niya. Agad namang tinakpan ni Camila ang nakausli niyang dibdib gamit ang dalawang kamay. Balak niyang hadlangan ang tingin ni Steven dahil panay ang tingin ni Steven sa dibdib niya. Huwag mong subukan ang anumang bagay sa akin. Babalang sabi ni Camila. At sa unang pagkakataon, nakita ni Camila na ngumiti ang lalaki. Bahagyang tumawa, first time talaga, hanggang sa nagtagumpay itong mapatulala kay Camila. May dimple pala siya sa pisngi. Stupid, I'm not at all interested in you. So, I'm not going to use you to put in my thing. Mamaya, malalambot din yan pagdating ng panahon, ani Steven. Ngumuso si Camila, bastos ka, kung pervert ako, dinala na kita sa loob. Pipilitin kita dahil lang sa lingga ako ngayon. Pero hindi naman ganoon ang pagkababae ko, ani Steven. Ngayong gabi, talagang nakita ni Camila ang isang side ni Steven na hindi niya kailanman ipinakita. Ngayong gabi rin, mukhang maraming kausap si Steven. Though kadalasan, napakatipid ni Steven sa pag-isyu ng kanya mga salita. Tama na, gusto ko nang pumasok. Pagod na ako. Pagkasabi noon ay pumasok na si Steven. Iniwan si Camila na nagmumumuk pa. Matapos ding makaramdam ng pagod, tuluyang pumasok si Camila sa loob. Ngunit bumalik ang atensyon kay Steven. Mukhang hindi nakatulog ang lalaki. Pero nakaupo sa sofa, naglalaro sa kanyang iPad. Mukhang may inaasikaso siyang trabaho. Hindi ka ba matutulog? Tanong niya. Nakatingin lang si Steven. Wala man lang sagot. Sa totoo lang, naasar si Camila sa hindi niya pinapansin. Pero pagod na pagod ang katawan niya. So, sabi niya lang. Sa kama lang ako matutulog. Kapag tapos ka na, pwede mo na akong gisingin. Sa couch ako matutulog, ani Camila. Pero wala pa ring sagot. Dahil sa ayaw niyang mag-abala, humiga kaagad si Camila sa kama at hindi nagtagal ay nakatulog. Napatingin si Steven kay Camila. Pinatay niya ang iPhone niya, nilagay niya ito sa mesa, at nakatulog sa sofa. Kinabukasan, nagising si Camila sa sikat ng araw na tumama sa buong mukha niya. Medyo mainit ang pakiramdam. Itinaas ang dalawang kamay. Lumingon ang babae sa kanan at kaliwa. Nakahiga pa rin siya sa kama. Malamang, buong magdamag siyang nakatulog. It just feels very comfortable. Hindi niya ako ginaisang para matulog sa couch. Bumangon si Camila sa kama, hinahanap ang kinaroroonan ni Steven sa yacht. Ngunit hindi mahanap ni Camila si Steven sa loob man o sa labas. Nasaan na ba ang lalaking iyon? Iniwan ba niya akong mag-isa dito? Damn it, napakabisyo ng lalaking iyon. Pumasok ulit si Camila sa loob. Noong una, kalmado pa rin siya, ngunit maya-maya ay sumulyap ang mga mata sa orasan sa dingding. At agad na nanlaki ang mata niya. 11 o'clock. Lagot, I'm late. Yung lalaking yun, bakit hindi mo ako ginaisang? Pero ang totoo, hindi basta-basta pinabayaan ito ni Steven. Nag-iwan ang lalaki ng mga formal na damit para isuot niya at ilang mga tala para sa kanyang mga gastos sa transportasyon. Well, at least lalaki ang namamahala. Medyo nawala ang inis ni Camila dahil doon. Habang papunta sa trabaho, tiningnan ni Camila ang balanse ng deposito sa kanyang account para tingnan kung dumating na o hindi ang halagang $20,000. Gusto lang makasigurado. Ngunit tila hindi pa. Kumunot ang noo ni Camila. Ha, hindi pa pasok. Pero sabi niya tapos na.
Nagsisinungaling ba siya? Hindi maaakusahan ni Camila si Steven bilang isang pandaraya. Ang 20,000 United States dollars na pera ay talagang wala para sa isang Steven. Baka kahit walang kwenta. Tanungin ko siya mamaya kapag nakilala ko siya sa trabaho. Makalipas ang mahigit isang oras na paglalakbay, sa wakas ay nakarating na rin si Camila sa opisina. Tumatakbo ang babae. Masyadong nagmamadali dahil huli na. Sigurado si Camila na mapag-alitan siya sa kapabayaang ito. Dumiretso si Camila sa manager. I'm sorry, sir. May nangyaring hindi inaasahang pangyayari kaya kinailangan kong pumunta sa opisina ng late. Tatanggapin ko kung ano man ang kahihinatnan na kailangan kong tanggapin dahil sa kapabayaan ko, ani Camila, na humihingi ng paumanhin. Ngunit tiyak na ang tugon mula sa manager ay ganap na lampas sa inaasahan ni Camila. Tumayo ang manager mula sa pagkakaupo. Ngayon ay nasa harap na siya ni Camila, saka tinapik ng lalaki ang balikat ni Camila ng paulit-ulit. Wala man lang temper tantrum. Isang magiliw na bati na may kasamang ngiti. It's okay now. Don't think about it. Hindi ka nagkakamali. Lahat ng tao ay nakaranas ng mga pagkaantala tulad mo. Maaari ka ring magpahinga at magtrabaho kapag handa ka na, sabi ng manager. Mukhang natarante si Camila. Pasensya na. Nag-alala si Camila na nagkamali lang siya ng narinig. Tama ba ang narinig ko, sir? Nang marinig ang sinabi ni Camila, tumawa lang ang manager. Muli, tinapik siya ng lalaki sa balikat. Tama ang narinig mo, Miss Camila. Awkward na tumawa si Camila. Ah, sige. Salamat, sir. Kung ganoon, magdadahilan akong magtrabaho. Pagkasabi noon ay lumabas na si Camila. Tinitigan ng manager si Camila hanggang sa umupo ang babae sa kanyang pinagtatrabahuan. Tapos may tinawagan siya agad. Maganda ang ginawa ko, Mr. President. Mabuti. Pagkatapos ay natapos ang tawag. Kakakontak lang ni Big ng manager sa division kung saan nagtatrabaho si Camila. Dahil alam ni Steven na mahuhuli si Camila, kaya sinabihan niya muna ang manager na huwag pag-alitan si Camila. Ang sipag talaga ng babaeng yun. Hindi ko akalain na papasok siya sa trabaho. Naalala ni Steven kagabi. Iyon ang unang pagkakataon sa huling 4 na taon na humulik siya. Sa madaling salita, ngayon lang siya nagkaroon ng ganoong matinding physical contact kay Camila. Si Camila ang una para sa kanya. Hinawakan ni Steven ang sariling labi. Nai-imagine niya pa rin ang lambot ng labi ni Camila kagabi. Ang sarap pa rin ng lips niya. Sweet. Sa wakas, oras na para umuwi. Nagplano si Camila na makipagkita kay Steven para magtanong tungkol sa $20,000 na hindi na ipadala sa kanyang account. At nagkataon na noong sasakay na si Camila sa elevator ay naroon na si Steven kasama ang sekretarya. Mukhang nagmamadali si Steven at ang sekretarya, pero nang makita niya si Camila, naglaan agad ng oras si Steven para magtanong. Saan ka pupunta? Sir, it's about my fee, walang kwentang sabi ni Camila. Samantala, agad namang kumulo ang sekretarya nang marinig ang salitang fee na lumabas sa labi ni Camila. Yung bayad niya, damn it, alam kong prostitute ang babaeng ito. Napatingin si Stacy kay Camila ng matalim na tingin. Sinulyapan ni Camila si Stacy, ngunit pinili ni Camila na huwag pansinin ang babae. Yung bayad mo, ulit ni Steven. Tumango si Camila. Sabi mo nakapasok na ang bayad ko. Pero parang, hindi pa natatanggap. May mali ba? Tanong niya. Kumunot ang noo ni Steven. Sinabi ng kanyang financier na ang pera ay nasa Camila account. May problema ba? Nagtataka din si Steven. Naglalaro si Steven sa cellphone niya. Inabot ng lalaki ang kanyang cellphone. Isulat mo ang account number mo. Let me send some more to you, sabi ni Steven. Ginawa naman agad ni Camila ang utos. Check again now, sabi ni Steven. Tiningnan ni Camila ang kanyang cellphone. Isang ngiti agad ang nalikha. Okay, nasa loob na, sabi ni Camila. Ngayon tumabi ka. I have important business, sabi ni Steven, bitter pa rin ang tono. Nang walang pakiramdam na nasaktan, tumabi si Camila sa presensya ni Steven. Wala siyang pakialam sa lalaking yun. Mas mabuting bumili ako ng mga regalo para sa aking mga anak at nanay gamit ang perang ito. Siguradong tuwang-tuwa sila. Marami ng magagandang bagay ang nasa isip ni Camila. Sa kasamaang palad, tiyak na may bumabagabag sa kanya.
Sa tapat mismo ng building ng kumpanya, tila may naghihintay kay Camila. Hinarang ng dalawang lalaking nakaitim ang daan ni Camila. Gulat na napatingin si Camila sa kanilang dalawa. "Sino ka? At para saan mo ako hinahawakan?" tanong niya. "MS, please get in the car," sabi ng isa sa kanila. Siyempre, tumanggi si Camila. Alam niya na ang dalawang taong ito ay isang kidnapper at mauulit ang masasamang bagay noong nakalipas na ilang linggo. "Hindi," matigas na sagot ni Camila. Tatakbo na sana siya, ngunit hinawakan ang kanyang mga kamay at napilitang sumakay si Camila sa sasakyan. Kakaiba, nang humingi ng tulong si Camila, walang sinuman sa opisina ang nang-ahas na lumapit sa kanya. Ano ang problema nila? Nawala na ba ang kanilang pagkatao? Pinapanood akong pinapasok ako ng mga estranghero sa kotse at tumahimik na lang sila. Hindi talaga mapigilan ni Camila ang pag-iisip. Hindi nabigyan ng pagkakataong lumaban, tuluyang nakasakay si Camila sa sasakyan. "Anong ginagawa mo? Bilasan mo ako," sabi ni Camila sa matinis na tono. Aalis na sana siya, ngunit isang boses sa gilid ang pumipigil sa kanyang balak. "Shut up! May pag-uusapan tayo," sabi ng isang tao. Sa isang iglap ay napalingon sa kanya si Camila. Medyo nagulat si Camila, pamilyar siya sa mukha nito. Siyempre, parang pamilyar siya dahil ang kausap ng creepy na boses na iyon ay ang nanay ni Steven. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit walang tumulong sa kanya kanina. Dapat kasi alam nilang kotse ito na madalas gamit ng nanay ng presidente ng kumpanya. "Madam, ikaw, anong ginagawa mo dito? At ano ito? Bakit mo ako pinipilit na sumakay sa kotse ko?" tanong niya. Pinilit niyang huwag maging emosyonal. May iniisip pa talaga si Camila. "Kailangan ko pa bang kumilos?" tanong ni Camila sa sarili. Tumingin si Mrs. Richards kay Camila na may masamang tingin. "We must make a pact between you and me," sabi niya. Lalong naguluhan si Camila. Anong kasunduan ang ibig niyang sabihin? Isang kasunduan. This is about your relationship with my son. I want you to break up with him." Lumayo ka sa kanya. Huwag na huwag kang babalik sa buhay niya, sabi ni Mrs. Richards. "Kapalit, bibigyan kita ng maraming pera," she said to the point. Natahimik agad si Camila. Ano ang dapat kong gawin ngayon? "Steven, hindi ko pa napag-uusapan sa kanya ito." Ngayon ay nasa isang lugar na sina Camila at Mrs. Richards. Tungkol sa kasunduan na hindi pa rin sinasang-ayunan ni Camila, sinabi ni Ginang Richards, mayroon pa ring mga bagay na dapat ipaliwanag hinggil sa kasunduan. At narito sila ngayon upang pag-usapan ito. Sa isang 5-star restaurant. Sa isang VVIP room. Silang dalawa lang ang naroon. Kasama ang dalawang bodyguard kanina at ang dalawang server. "Ito, basahin ang dokumento," sabi ni Ginang Richards. Medyo nag-aalinlangan si Camila, pero sobrang curious siya. Kinuha niya ang dokumento, binuksan ito at sinimulang basahin isa-isa ang mga salitang na-itype doon. Well, medyo nagulat siya, ngunit hindi masyadong nagulat nang makita ang point-by-point na nakasulat doon. The essence of the document is, she was asked to abort the fetus she was carrying, cruelly break up with Steven, then live forever from the life of the man. Ang kabayaran, syempre, ay inihayag na ni Mrs. Richards. Ang isang tiyak na halaga ng pera, ayon sa kanyang nais. Huminga ng malalim si Camila. Nakipagtalo siya sa sarili niya. Dapat pa ba niyang tulungan si Steven? O tinanggap niya ang alok na ito? Napaka-tempting, diba? Malaki ang kikitain niya. Malapit nang umalis si Camila sa bansang ito. Naninirahan sa isang bagong lugar na may bagong kapaligiran. Pagsisimula ng kanyang pangarap na negosyo. At magiging masaya ang kanyang buhay kasama ang kanyang ina at mga anak. "Seryoso ka ba dito, madam? I can get as much as I want?" tanong ni Camila para makasigurado. Si Mrs. Richards ay nakangiti na ng manipis. "Alam kong matutukso ang babaeng ito sa alok ko. Ang babaeng katulad niya talaga ang tipo ng babae na material. Steven, iniligtas ka ni nanay sa walang kwentang babaeng ito. Tudok kwit kudlit." "Oo naman. Hanggat gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Walang tiyak na limitasyon. Basta't kaya mong tuparin ang mga requirements na nakasulat doon," sabi ng ina ni Steven. Malaki na ang tiwala ni Mrs. Richards na magtatagumpay siya, ngunit nang marinig niya ang susunod na mga salita ni Camila,
napawi ang ngiti. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa iyo, dahil siguradong mabibigo ka sa sagot ko. Pero hindi, nakakahiya na dapat kong tanggihan ng husto ang iniaalok mo sa akin, mariing sagot ni Camila. Kita sa mga mata niya kung gaano siya kaseryoso ngayon. Naikuyong ni Mrs. Richards ang kanyang mga kamao. Ano, nagpapatawa ka ba? Huwag kang maangas. Alam kong ang babaeng katulad mo talaga baliw sa pera. Siguradong nilapitan mo at tinukso ang anak ko dahil hinahabol mo ang kayamanan niya. Galit na sabi ni Mrs. Richards. Namumula na ang mukha niya, pati ang mga ugat sa noo niya. Madam, paano ka makakarating sa ganoong conclusion kung hindi mo naman ako kilala? Sagot ni Camila. Sumagot siya sa eleganteng paraan. Wala talagang bakas ng emosyon sa mukha niya. Camila mukhang napakalma. Taliwas kay Mrs. Richards. Camila, isa pa sinasabi ko sa'yo. Pag-isipan mong mabuti ang alok ko. Talagang hindi ka nakikisama ni Steven. Hindi ka ba nahihiya na makipagkompetensya sa anak ko? Halatang halata na nasa itaas mo siya. Imagine kung ano ang iisipin ng mga tao, kung sila nalaman mong girlfriend ka ni Steven. Hindi pa rin sumusuko si Mrs. Richards. Pinilit niyang gawing insecure si Camila sa mga salitang iyon. Unfortunately, Camila was completely unfazed. Okay, ngayon alam ko na ang gagawin ko. Unanimous ang desisyon ko. Tutulungan ko ang narcissistic na lalaki na iyon mula sa kanyang ina na masyadong nahuhumaling sa maharlikang babaeng iyon. Pagkatapos ng lahat, sampein ito. Ang mayamang babaeng ito ay naglakas loob na ipahiya ako ng ganyan. Hindi ako papayag. Doon naman kasi ang uniqueness, diba, madam? Ano sa tingin mo ang makakapagpa-inlove sa akin ng anak mo at ipaglaban ako sa harap ng pamilya niya? Napag-usapan ko na rin ito ni Steven. He is absolutely not. Natatakot akong labanan ng mundo para lang makasama ako. Ang pagkarinig kay Camila, na sobrang kumpiyansa, ay nagawang pukawin ang galit ni Mrs. Richards na mas malaki kaysa dati. Ang dami mong kausap, bilasan mo, pirmahan mo dito. Tumayo si Mrs. Richards mula sa kanyang upuan at lumapit kay Camila. Hinawakan niya ng mariin ang kamay ni Camila. Pinipilit ang kamay na iyon na hawakan din ang panulat. Tahimik pa rin si Camila. Kaunti pa at pagkatapos ay mapupuksa ang kanyang galit. Camila, huminahon ka. Harapin ito ng maganda. Sign bilis. Halos mapapirmahan ni Mrs. Richards si Camila sa dokumento. Ngunit madaling binaligtad ni Camila ang kanilang posisyon. Siya shook off Mrs. Richards bilang lamang ng isang suntok. Hindi ito tumigil doon. Sinalakay din ni Camila si Mrs. Richards. Inilak niya ang mga galaw ng babae. Humalukip-kap ang kanyang mga braso sa likod ng kanyang katawan. Mabilis na nailigtas ng kanyang mga bodyguard ang kanilang ginang. Hinawakan ng isa sa mga bodyguard ang mga kamay ni Camila. Umirap si Mrs. Richards. Babaeng ito, kung tutusin, hindi naman siya mahinang babae gaya ng iniisip ko noon. Ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol ay medyo maganda para sa isang babae. Dapat mas maging maingat ako. Nag-iba ang tingin ni Camila. Hindi na niya naitago ang galit. Hinayaan niyang tumingin sa kanya si Mrs. Richards at nakaramdam siya ng hiya tungkol dito. Isa pa kitang binabalaan, Mrs. Dear Richards. Ako, si Camila Elizalde, ay talagang walang pakialam kung ikaw ay isang maharlika. Isang taong may mataas na kapangyarihan. May maraming kayamanan. Ngunit hindi ibig sabihin na ako'y hahayaan mo akong patuloy na maliitin ako tulad ng dati. Ito ang aking huling sagot. The death, I will continue to fight together with Steven. It doesn't matter if you or your other extended family challenge my relationship with my boyfriend, matigas na sabi ni Camila. Ikaw, how dare you? Madaling binitawan ni Camila ang lock ng bodyguards. Hayaan mo, tumingin ulit si Camila kay Mrs. Richards. Remember my words well. I'm not a weak woman that you can treat like before. Lastly, thank you for your efforts. But it's a shame you failed so badly. Pagkasabi nun ay agad na lumabas ng VVIP room si Camila. Diretso ang tingin niya, mabilis ang lakad. I'll show you how strong I am to face the bullying. Damn it! It was so boiling when she looked down at me. The woman was educated but loved to put others down. Totally out of sync with her higher education. Stupid, dapat ay mas magalang siya. Baka sumang-ayon ako sa alok. Pero tapos na ang ginawa.
Walang paraan pabalik. Kailangang harapin ni Camila ang anuman. Steven, dapat ko bang sabihin sa kanya ang tungkol dito? Agad na pumunta si Mrs. Richards sa kanyang bahay. Ini-imagine pa rin ang mga bastos na salita at pakikitungo ng bastos na babaeng iyon sa kanya. Hindi lang siya ang naroon. Ngunit gayon din, Ivana. Nakatingin lang si Ivana habang paminsan-minsan ay sinusubukang pakalmihin ang kanyang magiging biyenan. You know what, Anna? She's so impudent. Walang pinag-aralan na babae. Gustong-gusto ko siyang sampilan ng malakas. Mataas pa rin ang moral values ng magagandang bagay. Kaya, hindi ko ginawa iyon. Tita, calm down. Hindi magandang magalit ng ganyan, ani Ivana. How can I calm down? She said, even to death will not give up. She will never let go of my son. What should I do? My son will be trapped together with that monster. I can't let that happen. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang presensya ni Camila ay talagang nagpa-stress kay Mrs. Richards. Natahimik si Ivana. I will try to talk to Steven, biglang sabi ni Ivana. Nakikipag-usap kay Steven. Tumango si Ivana. I'll warn Steven about her. I don't know if Steven will listen to me or not. But I wish Steven would hear about it. Steven will reconsider if she deserves to be with him or not. Tumango si Mrs. Richards. Oo, tama ka. Narinig siguro ni Steven ang sinabi mo. Ivana, sayo lang ako may pag-asa. Please, help me. Ayokong mapunta si Steven sa masungit na babaeng yun. Opo, auntie. I will try my best. Ani Ivana. Mag-isang dumating si Ivana sa opisina ni Steven. Hilingin sa lalaki na maglaan ng oras para sa kanya. Noong una ay tumanggi si Steven, ngunit sa wakas ay pumayag din si Steven. Ito ay kung saan siya ay umupo ng magkaharap, habang si Steven ay binigyan siya ng malamig na tingin. Sabihin mo at umalis ka na agad. Huwag mo akong pahirapan, sabi ni Steven. Hindi niya talaga inisip ang nararamdaman ni Ivana. Naikuyong ni Ivana ang kanyang mga kamao nang marinig ang mga salitang iyon. Yung girlfriend mo, hindi siya magandang babae. Payak na sabi ni Ivana. Naiinis na tumingin si Steven kay Ivana. You came here, asking me to take my time just to spout your baseless nonsense. Seriously, wala ka bang kahihiyan, Ms. Ivana? Iniinsulto at binyantaan niya ang iyong ina. Sa tingin mo ba ito ang pag-uugali na gagawin ng isang mabuting babae? Dapat igalang ng babaeng iyon ang iyong ina. Ang iyong sariling ina na nagsalita sa akin. Hiniling ng nanay mo ang iyong kasintahan na magkita. Ilang napag-usapan nila, bagay. Pero pinagalitan lang siya ni Camila. Kumunat ang noo ni Steven. Tinanong ni nanay si Camila na magkita. Bakit hindi nagsumbong sa akin ang babaeng iyon? Ano ang pinag-uusapan nila? Naging curious si Steven. Nag-aalala siya na may nangyaring masama na makakasira sa kanyang mga plano. Pero kung titignan ng galit na reaksyon ng kanyang ina, parang may tama si Camila. Anong gusto mo? Tanong niya. Break up with her. Alam mong pinili ako ng nanay mo dahil alam niyang ako ang the best. Nang marinig iyon, tumawa si Steven. Parang panunuya iyon sa pandinig ni Ivana, at iyon nga ang ibig sabihin ni Steven. You sure are confident, Miss Ivana. Ilang taon na ba? Ilang taon mo na bang sinusubukang manipulahin ang nanay ko? Para piliin ka ng nanay ko. Grabe ka, ang obsession mo sa akin. Akala mo hindi ko alam lahat ng ginawa mo para mapunta sa yugtong ito. Natahimik si Ivana, pero sobrang bilis na ng tibok ng puso niya. Ako ang pinaka-perpektong katabi mo. Ano bang pagkukulang ko? Hindi na nakayanan ni Ivana. Mataas ang boses niya, nawala lang ang kanyang kagandahang loob. Ipinapakita nito ang kanyang tunay na kulay. Napangiti naman si Steven. See, this is the real you. Too bad mom can't see it. You have manipulated her well, Ivana. Steven, get out of my sight now. Nasusuka akong makita yang mukha mo. Isang babaeng nagpapanggap na inosente, pero sa totoo lang nakakadiri. Steven, lumabas ka na o gusto mo paalisin kita? Hindi pinaglalaroan ni Steven ang kanyang mga salita. Ivana, ang babaeng ito ang perpektong kahulugan ng isang rosas. Maganda pero delikado. Maraming panganib sa loob ng babae. Hindi magsisinungaling si Steven kung napakaganda ng pangangatawan ni Ivana. Hindi nga nagkamali ang kanyang ina.
Masasabing perpekto si Ivana para ikategorya bilang asawa. Wala namang magkukulang kung hindi lang alam ni Steven na napaka-manipulative cunning ng babaeng ito. Sinasamantala ang kanyang pagiging inosente at matikas para makuha ang gusto niya. Sayang at hindi uubra sa kanya ang mga pakulo ni Ivana. Hindi susuko, sabi ni Ivana. You know best if I'm very sincere with you. You will be my husband, and I will be your wife. You can't get away from me, Steven. Even your pregnant lover, she wouldn't be a hard challenge, para sa akin sa lahat. Hinintay ni Steven ang susunod na sasabihin ni Ivana, kahit alam niya kung ano ang mga iyon. Aalisin mo siya, patuloy niya. Lumabas ka sa kwarto ko. Tumayo si Ivana. Hawakan mo ang aking salita. Pagkasabi nun ay lumabas na si Ivana. Samantalang si Steven naman ay tinignan lang ng masama ang babae. Sa labas, mabilis na naglakad si Ivana na may malamig na tingin. Isang facial expression na napakabihirang ipakita ng babae maliban sa mga taong alam na ang ugali na lagi niyang itinatago. Camila Elizalde. Paulit-ulit na umiikot ang pangalan sa utak niya. Anong kakaiba sa babaeng iyon? Naglaan pa ng oras si Ivana para pumunta sa dibisyon ng Camila para magtrabaho. Pinagmamasdan ng babae ng matagal. Samantala, walang kamalay-malay si Camila na siya ay binabantayan. Anong gagawin ko sa kanya? Nahadyap ng mata ni Ivana si Steven. Agad na nagtago si Ivana. Nagtataka kung anong ginagawa ni Steven dito. Tahimik na naglakad ang lalaki. Nakakuyom ang mga kamay ni Ivana nang makitang si Camila ang pakay ni Steven na nag-abala na pumunta rito. Nagulat si Camila nang may biglang humawak sa kanyang palso. Tumingin siya ng diretsyo sa salarin. Kumunot ang noo niya, naguguluhan kung bakit biglang dumating si Steven. Ano? Tanong ni Camila, hindi maintindihan. Sumunod ka sa akin, sabi ni Steven. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong tumanggi si Camila dahil agad na hinawakan ni Steven ang braso niya. Marami sa mga nakapansin sa interaksyon nilang dalawa ay nagsimulang matuwa. Totoo ba ang chismis, na may espesyal na relasyon si Mr. President at ang Warren na iyon? Hindi bilang superior at subordinate. I saw the mother of Mr. President coming to pick up Ms. Camila. May bagong skandal ba? I'm very curious. Actually, ano ang relasyon ni Mr. President at Camila? Parang napaka-intense nila. At marami pa ring chismis na bulong ang naririnig sa mga katrabaho ni Camila.